Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Nandito pa rin tayo sa Russia at malamig pa rin pero yung larong ipapakita ko, nako po, nagiinit na naman. Ito po'y laban ni Grandmaster Hans Mokniman, round number 2 po sa Jerba International Chess Festival, na kung saan nanalo po siya round number 1 kay Aryan Tari. Nagawa ko ng video yun, pakipalikan nila kung gusto nyo mapanood. Ito po, round number 2, kalaban niya po si Jules Musard. Isa pong malakas na player ito from France. At ano ang nangyari? Nakakabilib lang si Hans Mokniman. Ano po ba yon? Simulan na po natin pag-analyze. Puti po dito si Jules, ang tinira niya po ay E4. Hans Mokniman, hindi na po tumitira ng E4, E5. Ayaw niya ng mga equal-equal. Nagsisisilyan na. Talagang matapang na. Nag-knight F3, D6, ayan no. Pagka bishop b5, yan yung tinatawag nilang Sicilian Canal na kung saan tinira ng knight d7. Pwede bishop d7 dyan eh. Pero knight d7 kung gusto mo manalo kasi mas maraming piyasa, mas magulo. Anyway, nag-castling ang puti, a6. Umatras sa e2, knight develop lang sa f6, nag-d3, and then b6 naman para ilalagay yung bishop patungo dito sa b7 later on. Nag-c4 po yan. Para po bago italon yung kabayo dito, may support sa d5. Mamaya kasi pagka tira po ng mga bishop b7, may tulak na gano'n. So medyo na-prevent yun. Nag-bishop b7 pa rin, knight c3, and then g6 po ang ginawang daanan ng dark square bishop. Pag bishop g7 yan, nag-rook b1, bishop g7 nga, and then b4. Agresibo, binubuksan yung queen side na tinirahan ng bishop c6. Kasi pag tinix, gusto niyang bumawi ito. Hindi po kasi magagawa yun kung yung bishop nasa may b7. Kaya nga dito, nag-h3 lang. Ito pong si Jules, no? Relax lang. Castling naman si Niemann, bishop e3 tabang develop, tapos nag-e6 na. So, dalawa po ang nakikita kong kadailanan ng e6 na tira. Unang-una po para po i-prevent ito. Pangalawa, pwede kasi siyang mag-break sa d5 later on pag napagbigyan. Anyway, nag-queen b3, develop lang yan. Queen e7, develop din ng reyna. Tapos a4, agresibo sa queen side. Agresibo, no? Hindi ko sure kung ang plano is mag-b5 or mag-a5 pero ang tinira ni Niemann, rook fb8. So, in-expect niya na mabubuksan niya queen side. Kaya nga, usually kasi ito dapat ilalagay mo. Pero yung tore. Gusto niya yung dalawang tore, nandyan pa sa A and B. So, para aktibo. Ang ginawa po ng puti, rook fd1 lang. Tapos, h6 lang si Niemann. Napakakunat naman. Bakit? Kasi pagka knight e1 ni Jules Musard, no? Iikot niya yung kabayo kasi wala namang ginagawa doon. Covered lahat ng square. Mag-g5 pala yan. Si Niemann, agresibong aatake naman sa may king side. Nag-knight c2, umiikot. Nag-a5, aba. Biglang siya pa yung biglang nag-unang naghamon sa may queen side na kung saan kinapture yung c5 at binawi po yan ng b-pawn. Nag-knight b5, lakas ng kabayo. Pero hindi pinansin niya, nag-knight e5 lang. At after knight e5, nag-queen a3. Siguro ang plano, dodoblehin dito yung tore. Kaya lumihis po yung reyna. Anyway, dito po sa posisyon na ito, lalamang daw ng konti ang itim kung ang ititira ay knight g6. Bakit? Para ma-prevent po yung f4. Tapos ang lakas nun. Siguro pwede mamaya umikot-ikot na. No? Pwede din dito. May pressure din doon. Makapag f5 pag nabigyan ng pagkakataon. Anyway, ang tinira po kasi ni Niemann, nag-bishop b7. Hindi ako sigurado nung una pero yung aking nakikita baka gusto po dito lilipat doon. Kaya iginalaw po yung bishop. Anyway, nakapag f4 na. At pagka f4, lumamang na konti yung puti. Pagka f4, kinapture lang po yan. Binawi ng bishop. Nag-knight e8. Binuksan po para madepensahan, hindi masira po structure. No? Nag-queen c1. Nag-king h7 to depend upon on h6. Nag-rook f1. Knight c7. Uy, hinahamon yung kabayo doon. Ay, hindi pinansin. Nag-knight e3 lang at kinain na. Ni Niemann, binawi po ng pawn, sabay rook g8, lumipat sa kabilang ibayo. Kabilang side naman po siya, may pressure po dyan. Yan yung kanyang gustong gawin. So, nag-knight g4, f5 na nga, talagang gustong buksan yung long diagonal para sa bishop po. Ang ginawa, nag-knight takes e5, bishop takes e5, and then bishop takes e5, binawi ng pawn. And of course, as you can see, parang pumangan yung pawn structure dito ni Niemann, pero lalakas po kasi yung bishop eh. Kaya hindi makain yung f5 eh. Ang ginawa, nag-bishop f3 ayun. Para depensahan na lang po yung e4. Nag-rook g3 naman. Talaga nga naman, no? Dodoblehin yung tore sa g-file. Nag-queen c3, inaatake yung pawn.
na hindi ninipensahan. Rook lang po sa may G8. Binigay lang yung pawn. Ang tanong, what will happen pag kinapture po yung pawn? Makakain po yung H3. Anyway, kinain nga yan. Kinain pala. Kinain po yung pawn na libre. So, binibigay po yung H3. At according sa engine, ang best move talaga, rook takes H3. Kaso, pagka king F2, equalize lang daw, hindi gusto ni Niemann. Ang pinili ni Niemann, Queen G5 na may threat ng mate or atake sa may G2. Pwede din nata rook takes bishop, mate sa may G2. Yan po yung kanyang threat mismo na kung saan mali. Bakit po mali? Kasi may tiradang bishop G4. By the way, alam ko napapansin nyo, wala yung time, may error po sa time. Hindi naayos ng connect sa DGT board yan. Anyway, nag-queen E3. Kaya po pinapakain pala yung bishop, may capture po sa tore. Kaya nga po, ang ginawa, nag-check, tumakbo sa ing H2, tapos nakulong yung tore, walang mapuntahan, napilitan, rook takes G4. Pagka rook takes G4, kinapture, and then rook takes pawn, ang ending, quality down si Hans-Mok Niemann. Pero may threat po siya, mamatihin niya doon. Mamatihin, one move checkmate. Kaya napadepensa po yan, rook F3, pero rook H4 pa rin. At tumakbo yung king, ayun, lumalabas na tinalang rook G4. Bumalik. Rook H4, king G3, rook G4, at kahit winning po yung white, pumapayag siya sa repetition. Pero itatabla niya ba? Hindi niya tinabla. Ang ginawa niya, nag-king H3. Para walang check sa H4, tinira ng queen D2, gustong matihin sa may G2. Kaya dinipensahan ng rook G3, pinapalit pa yung tore, na tinirahan ng queen E5 or G5 pala yan. Anong gustong mangyari? Mamatihin po diyan sa may H4. Pag tinex mo, pawn takes, bagsak reyna mo. Ganun na pwede mangyari. Kaya ang ginawa niyan, nag-king H2, nanakbo lang. Pagka king H2, nag-queen H4, pasado iharang yung tore, kundi babagsak. Nag-queen F2, mamatiin sa F2. At pagkatira po ng rook G1 para depensahan, kinapture lang ni Niemann yung E4. Tagilid pa rin si Niemann. Alam niyo kung ano yung tira? Kakainin lang yung pawn. Ayun, kinain lang. Pagkakain sa pawn, may threat po kasi sa tore, tumira po yan ng rook G6. Naligtas na yung tore, atakado pa yung reyna. May mga threats si Niemann later on pag nakain tong pawn sa D3. May pass pawn na may pressure pa sa may G2. So, ang ginawa niya, nag-check. Pagka-check, nag-rook G7. Pagkatira po ng G7, nag-queen D6, bumalik rook G6. Kasi mamatiin po sa H6 At nagpabalik-balik, ayan, nauwi sa tabla. Ang tanong, bakit natabla yan? May winning. May winning po na hindi pinilit ng puti. Ang winning po dyan, pagkatira daw nito, dapat pumunta ka Queen C7, okay? Siyempre, babalik. At pagkabalik, ang takbo daw ng reyna, Queen E5. Ang tanong, coach, walang check yan. Di kakainin yung pawn, may threat dito. Pagka Queen E5, may Rook G3. Harang. So, medyo nakakatakot lang tingnan. Kasi parang may dalawang pass pawn. Pero depensado pala yan. Example po, ipalit po lahat. Example, ipalit lahat. Hindi makakatakbo yan kasi pwede pong depensahan kahit mag-king move ka lang. Kasi pag tinulak mo, ayan, makakalapit yung king. Yung mga ganun, bantay sarado naman, dito lang didikitan. Pag yung isa naman yung tinulak mo, pupunta siya po dito, mababantayan. May panalo sana, pero kalaban ni Hans-Mok Niemann, kinabahan. At dahil doon, medyo magulo yung laban, pero nauwi sa tabla. Yun po ang nangyari kay Hans-Mok Niemann. So, Hans-Mok Niemann, 1.5 out of 2. Pero natapos na din po yung round number 3. Natabla po si Hans-Mok Niemann kay Daniel Darda. At round number 4, hindi ko po nagawa nito ng video, pero panalo po siya sa isang international master. At round number 5, tabla si Niemann kay Asil Amachuk. Ang standing po, leading si Niemann with 3.5 out of 5 together with Daniel Darda. Yun po ang standing. So, leading si Niemann. Abangan po natin yung ibang game. Pag may interesting na laban, gawa po natin ng video. Muli, ito po yung coach. Nagpapasalamat from Moscow, Russia.
God bless po at don't forget to like and share. Salamat ulit. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.